Hello team! Narito ang paliwanag tungkol sa data privacy sa panahon ng lindol o sakuna ayon sa prinsipyo ng Data Privacy Act of 2012 or RA 10173. Number 1, mananatiling umiiral ang Data Privacy Act kahit sa panahon ng kalamidad. Ang RA 10173 ay hindi nawawala o nasususpende kahit may lindol o bagyo o emergency. Ibig sabihin, lahat ng data controllers, opisina, kumpanya, LGU at iba pa ay dapat pa rin magpanatili ng data protection measures. Physical protection ng mga records, halimbawa, ligtas sa tubig o apoy ang data, merong backup copies o cloud storage, security protocols kung kailangan mag-evacuate o maglipat ng data equipment. Number 2, pero may tinatawag na emergency o humanitarian exception. Sa panahon ng lindol, maaaring gamitin o ibahagi ang personal data kung ito ay para sa proteksyon ng buhay o kaligtasan ng tao. Ito ay pinapayagan sa ilalim ng Section 12 ng Data Privacy Assessment. Ito yung processing of personal information is allowed if necessary to protect the life and health of a person, and the consent of the data subject cannot be obtained immediately. Ayan, halimbawa, pagbabahagi ng listahan ng empleyado o residente sa mga rescuers o LGU para sa rescue operations. Paglabas ng contact information ng pamilya ng mga biktima para sa komunikasyon at tulong. Ang mahalaga po dito, ang paggamit ng data ay dapat limitado lamang sa emergency purpose at dapat itigil kapag wala ng pangangailangan. Ayan. Number 3, responsibilidad ng mga kumpanya o ahensya kahit may sakuna, dapat may business continuity plan. BCP na may data protection component. Incident response protocol kung masira o mawala ang data. Documentation kung kailan at bakit ginamit ang data sa emergency. Number 4, pagkatapos ng lindol, kapag tapos na ang emergency, kailangan nang ibalik sa normal ang privacy compliance. Itigil ang emergency sharing o i-delete o i-secure muli ang sensitive data at i-report sa NPC kung may data breach, halimbawa nasira ang database o nawala ng laptop. Ayan. Maraming salamat po. Ako po muli si HR Jen.